Naranasan niyo na bang tumanggap ng napakaraming biyaya mula sa Diyos, ngunit nahuhuli ninyo na lamang ang sarili ninyong nakalimot na magpasalamat? Alam ni Padre Pio ang damdaming iyan at tapat niyang ibinahagi ito. Manatiling nakatutok upang marinig ang kanyang mga pananaw tungkol dito. Maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang kayo nagawin dito sa aming YouTube channel o matagal ng taga-subaybay, ikinagagalak namin narito po kayo. Ang kwento natin ngayon mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay inspirasyon sa inyo nang di ninyo inaasahan. At bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo na meron kaming website na puno ng mga espiritual na babasahin at mga artikulong makatutulong sa paglago na inyong pananampalataya at buhay espiritual. Makikita din nyo ang link sa ibaba sa description box. Ngayon, simulan na natin ang ating kwento ngayong araw. Ang pagninilay na ito ay hango sa aklat na Padre Pio Master of Marian Devotion ni Angelo Pizzarelli, no? Sa Italiano. Sa aklat na ito, ipinakikita na may akda ang mga liham na isinulat ni Padre Pio na nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa mahal na Birhen. Gayon din sa buwan ng Mayo na inaalay nating mga Katoliko kay Maria. Ayon sa mayakda, ang Mayo na mabango sa halimuyak ng mga rosas at puno ng liwanag ay isang buwang sabik na hinihintay ni Padre Pio. Madalas pa nga niyang sabihin, ang Mayo ang pinakamagandang buwan ng taon. Noong ika-1 ng Mayo 1912, May 1, 1912, habang nasa kanyang bayan ng Petrelcina, isinulat niya ito sa kanyang kaibigan si Padre Agostino. Pinakamamahal kong ama, kay ganda ng buwan ng Mayo. Ito ang pinakamaganda sa buong taon. Napakainam nitong ipahayag ang tamis at kagandahan ni Maria. Ngunit pagkatapos nito, biglang nagbago ang tono ng liham. Nagpatuloy si Padre Pio. Kaya naiisip ko ang hindi mabilang na mga biyayang ipinagkaloob sa akin ng mahal na inang ito. Nahihiya ako sa aking sarili dahil hindi ko minahal ng sapat ang kanyang puso at kanyang mga kamay. At ang higit na nagpapabigat sa akin ay ang pagganti ko sa mapagmahal na pag-aruga ng ating ina sa pamamagitan ng napakaraming patuloy na pagkukulang. At nagpatuloy pa si Padre Pio. Sabi niya, isinulat pala niya, ilang ulit ko nang ipinagkakatiwala sa inang ito ang masasakit na dalamhati ng aking nababagabag na puso. At ilang ulit niya akong inaliw. Ngunit ano ang naging pasasalamat ko? Sa aking matinding paghihirap, wari bang wala na akong ina dito sa lupa. Ngunit mayroon akong isang lubhang mahabaging ina sa langit. Ilang beses nang pumanatag ang aking puso at halos nalimutan ko na ang lahat. Halos nalimutan ko na pati ang tungkulin ng pasasalamat sa pinagpalang inang ito sa langit. Para sa akin, ang buwan ng Mayo ay buwan ng mga biyaya. Huminto muna tayo ng sandali dito, no? At mag-analisa. Narito si Padre Pio, isang taong tinitingala bilang isang santo. Ngunit nagsasalita tungkol sa kanyang pagkukulang ng pagmamahal sa mahal na Birhen. Tungkol sa hindi niya sapat na pasasalamat. At may mahalagang itinuturo ito sa atin. Ang kabanalan ay hindi talaga nasusukat sa mga pambihirang palatandaan, kundi sa isang pusong nananatiling mapagkumbaba sa harap ng Diyos. Laging mulat na tumanggap ito ng higit kaysa kaya nitong masuklian.
Gaano kadalas nating nalilimutan ang mga biyayang natatanggap natin o maging ang kabutihang ginawa sa atin ng ibang tao? Makalipas ng isang taon, noong ika-6 ng Mayo, 1913, May 6, 1913, muli siyang sumulat kay Padre Agustino at sa pagkakataong ito, lalo pang naging matindi ang kanyang mga pananalita. Parang sinusubukan niyang ilarawan ang isang karanasang hindi kayang lubos na ipahayag ng mga salita. Sabi niya, "Pinakamamahal na Ama, muling dumating ang buwan ng magandang ina. Patuloy na ipinagkakaloob ng mahal na inang ito ang kanyang makainang pag-aaruga sa akin ng may matinding pagmamalasakit, lalo na ngayong buwan. Ano ba ang nagawa ko upang maging karapat-dapat sa ganitong lambing? Sa kanyang dakilang awa, karunungan at kabutihan, minabuti ng mapagmahal na inang ito na parusahan ako sa isang dakila at banal na paraan sa pamamagitan ng pagbuhos ng napakaraming biyaya sa aking puso, na kapag ako'y nasa kanyang harapan at sa harapan ni Jesus, napapasigaw na lamang ako, "Nasaan ako? Nasaan ako? Sino ang malapit sa akin?" Pakiramdam ko'y nasusunog ang lahat ng walang apoy. Pakiramdam ko'y napakalapit at nakatali ako sa anak sa pamamagitan ng inang ito, kahit hindi ko nakikita ang mga tanikalang mahigpit na humahawak sa akin. 1,000 apoy na tumutupok sa akin. Wari bang ako'y patuloy na namamatay, ngunit nananatiling buhay. Ayon sa autor na si Angelo Pizzarelli, ipinapahayag ng liham na ito ang isang mistikal na pag-ibig na nagpapasiglam sa kaluluwa at ipinapakita nito ang malalim na kahalagahan ng mahal na Birhen sa ating buhay. Binibigyan din nito ang kanyang papel bilang ina at nagkapamamagitan tungo kay Kristo. Kaya napakahalaga na manatili tayong mahigpit na nakaugnay kay Jesus at sa kanyang minamahal na ina. Sa pagtatapos, habang tinatahak natin ang paboritong buwan ni Padre Pio, naway maalala natin ang hindi mapapalitang papel ng mahal na Birhen sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang kanyang oo sa Diyos ang naging daan upang maging posible ang ating kaligtasan. Isang kaloob na dapat nating ipagpasalamat ng walang hanggan. At ano pa bang mas mabuting paraan upang parangalan at manatiling malapit sa mahal na Birhen, kundi ang pagdarasal ng rosaryo. Ang panalangin siya mismo ang nagbigay sa atin. Kaya hinihikayat ko kayong lahat na nakikinig o nanonood na magdasal ng rosaryo araw-araw. Nangako ang mahal na Birhen ng natatanging tulong at masaganang biyaya sa mga may debosyon sa panalangin ito. Naway palakasin tayo ng pamamagitan ni Padre Pio at ng mahal na Birhen sa pananampalataya at akayin tayo tungo sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ang video ito upang mas marami pang makarinig ng mensahe ni Padre Pio. Huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi niyo makaligtaan ang aming mga bagong episodyong ilalabas sa hinaharap. Nais niyo bang mas palalimin ang inyong kaugnayan kay Padre Pio? Isang alang-alang ang pagiging buwan ng donante o taga-abuloy sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago ang inyong buhay espiritual at maging bahagi ng aming mapanalangin komunidad. Makikita ninyo ang link upang makilahok sa description box sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng ating mahal na Birhen, Padre Pio at siyempre ang ating Panginoong Diyos. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e